Sa prangkang usapan, Senator, no? Yeah. Ano pwedeng mangyari kay BBM kung hindi ma-impeach at matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte at ma-survive niya itong political turmoil na ito? What could happen to BBM? Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove via impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging siya bolder and bolder, nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same. Hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos. Ang target nila is to get uh, back to power pagka yun ang objective nila. So whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. So pagka hindi niya to natuluyan, ang nanganganib na ngayon is si President Marcos because again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga frontrunners for the 2028 elections. Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado at sa public at large. When you say you're almost certain na hindi niya matatapos yung termino niya, kung ma-survive ito ni VP Sara Duterte, what exactly do you mean? Are you talking here of ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano na mga nakikita yung scenario? At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, di ba? All options are on the table dyan. Kung ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Ngayon, if you're talking about impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala ng political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure meron yan. Pagka nagkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, itong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, ano sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And ito, no, yung chatter sa PMA chat groups, masyadong ano, significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA, it could be too tempting for these PMAers to resist. Medyo interesting yung sinabi niyo, no? Yung chatter sa mga PMA chat groups, medyo ganyan. Can you be more specific? What exactly do you mean po? Meron kasing mga maka Duterte, no? Lalo na sa mga retired ranks. And ano sila, masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Doon Kung kasi sa yun, panahon ni, go ahead. idagdag ko lang, Christian, doon kasi Go sa ahead. panahon ni Pinoy and neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang ano. Pero ngayon meron eh. Kaya yun ang danger. May mga disgruntled pa.
Okay, you were saying may ano, yung paki-clarify 'no, para hindi kayo ma-misconstrue. Ano yung Sige, sinasabi sige. niyong active recruitment? Ganito kasi, yung based on our experience, may phases yan. Meron yung socialization phase, yung agitation phase. Then, pag nakita mo na receptive, yung mga opisyal, doon ka nalilipat doon sa recruitment phase. Ito na, yung recruitment, mas malalim na yan. Talagang pinapasok ka na doon sa buong conspiracy. Then the third stage is organizing stage. Alam mo na kung ano na, saan ka in the organization, then sama na dyan yung planning. Then yung mobilization na. Yung tatawid na kayo, mag-execute na kayo. Dito, sa nakikita natin, dito pa lang sila sa socialization/agitation phase. Since, kailan ba ito nag-start? Since late 2022, nung nagsimulang maggumalaw yung mga pro-Duterte retired generals, nangangalabit sila, nag-agitate sila. To be fair, wala namang kumakagat. The active officers remain true or obedient to the chain of command and the Constitution. So, walang kumakagat. But, ang sinasabi ko, merong constant na naghihikayat. And given the right opportunity and motivation, pag merong kumagat dyan, yun ang komplikasyon. Remember, it will only take one brigade commander or one division commander to start the ball rolling. No? Di ba? Okay. So, yun. Okay. Kung ito yung mga scenario na nakikita nyo po, no, what should BBM do now? Well, yun na nga. I think he's left with the two options. Itong either the shortcut na impeachment, yung 1/3 vote, or i-prolong nila para dun sa next set of senators. Yun. Depende yan sa comfort zone niya. Kung nakita niyang, kasi may 5 ngayon eh. May 5 ng boto yung acquittal ngayon. Kahit na hindi na, I don't see these people changing their minds. So ngayon, 3 na lang yung kailangan nilang kuhanin. That's ano yan, parang reachable goal yan. Whereas kung sa next Senate, isa lang ang may iwan na holdover na pro-acquittal, assuming the results of the elections would favor the administration. Therefore, 8 pa yung kukuhanin nila. Mas challenging yon. But, ang Christian, but, ang danger naman dun sa ipoprolong mo, hindi mo alam yung mga mangyayaring events within the next few months. Kumbaga, hindi mo necessarily controlled yung mga variables, yung circumstances. So, it's a risk either way.